Yo, what is up guys? Welcome back sa channel natin. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo lahat. Yan. So, eto mga kasabwat. Medyo um, nagulat ako dito, no? Ang daming nag-mention sa akin. May mga nag-send din sa akin nito, screenshot. Credits sa nag-post, no? Doon din sa mga nag-send sa akin. Hindi ko na isa-isahin, marami kasi, no? Pero kasi ano ba to? Ito actually napag-usapan na natin to dati. Nagawa ko na to ng video, no? About to dun sa pagpapabura ng tattoo. Yan. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung nangyari, ano yung naging issue. Tapos pakita ko sa inyo kung anong nangyari. Yan. Tapos pag-usapan lang natin kasi alam ko na, nagawa ko na to ng video eh. Ayoko nang masyadong pahabain. Gusto ko lang din gumawa ng parang reaction video ba about dito sa post na to. Okay. Pero bago 'yon, kung hindi ka pa nakasubscribe or kung bago ka sa channel natin, please do subscribe and click mo na rin yung bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video dahil every Saturday 7 PM nag-upload tayo ng bagong video. Okay? Yan. Pero, alam nyo na, intro muna. Ayun na nga. Okay, so mga sabwat, no. Bago tayo magsimula, no. Kung napapansin nyo, medyo naiba yung setup natin. Medyo naiba yung ayos ng video, ng mic, ng camera. Siguro yung quality din medyo naiba, no. Naiba din yung buhok ko, bagong pagupit lang ako. Yan. Yan kasi mga sabwat, no. Na ako hybrid working from home. So, nag-setup na ako ng PC. Kasi yung gamit ko na setup doon sa ibang video, kay Labi doon yun. So, doon lang ako naggagawa ng video. Sinetup ko siya parang hindi lang para pang work from home din ni Labi Dudes. Para din gawin ko siyang parang backdraft para sa mga videos ko. Pero sa ngayon, pagpasensyahan nyo na muna to, hindi ko pa naayos. Actually, kakatapos ko lang niyang i-setup ngayon. Kaya ganyan pa lang. Sobrang simple pa lang yung itsura. Pero ayusin natin yan. Gawin natin pang tattoo artist. Yan. So, eto, pag-usapan na nga natin. Ang dami kong ang daming kwento. Mahaba na naman yung video. So, ang kwento kasi is about doon sa post sa Facebook, no, na actually hindi ko na to shinare kasi ayoko nang mas lumaki pa. So, meron daw isang tattoo artist na vlogger din daw na naggagawa din ng mga content na nagbura ng tattoo. Tapos kasi yung nagpapabura ng tattoo is mag-iibang bansa yata, kailangan ipabura yung tattoo. Not sure about the whole story, no? Pero parang ganon yung storya. Tapos, kailangan ipabura yung tattoo para makapag-ibang bansa, magtrabaho. Yan, kasi, syempre, sabi ko nga, hindi naman lahat ng trabaho tumatanggap ng may visible tattoo. So, siguro ganon, kailangan niyang ipaalis, ipabura. Tapos, ayun na nga, nagpunta na siya sa isang tattoo artist, no? Na sikat daw na nag-vlog din, gumagawa din ng content. Hindi ko alam kung sino, hindi na niya pinangalanan. Ayoko na rin pangalanan. Tapos ang reklamo niya is ang promise sa kanya is hindi magkikiloid yung tattoo. Tapos ang nangyari, nakita niyo naman sa video, is nagkiloid, or doon sa photo is nagkiloid yung tattoo. Tapos parang medyo na-irritate pa, masakit daw. So instead na nakaalis na siya ng bansa, hindi pa siya nakaalis ng bansa kasi parang hinold pa because of medical reasons. Yan. So ganun yung nangyari. So eto na nga yung sinasabi ko, no.
Ang dami ko nang nagawang video about sa pagpapabura ng tattoo. And may ginawa akong isang video, no, na parang tinatuan din yung tattoo ng kung anong chemical ba yon, kung anong solution ba yon na ginamit na pangbura ng tattoo, which is not sure kung anong klaseng liquid yung ginamit. May mga nag-send din sa akin, nag-comment, nagbigay ng mga suggestion, information na kung anong klaseng liquid daw or solution yung ginamit. Pero hindi ko na rin sinundan yung video para i-confirm kung anong liquid nga yung gamit. Kasi nga, hindi din naman ako sure. Hindi natin alam. So, dito, sa nangyari dito, hindi din naman ganun kadetalyado. Hindi ko rin alam kung ano yung ginamit. Basta ang alam ko lang is, tinatuan daw yung tattoo. Kasi, sabi daw nung artist is, ang makakabura lang sa tattoo is tatatuan din. Ganun daw. So, ayun, hindi ko alam, mga kasabwat, no, kung bakit ang dami pa ding ayaw magpa-laser ng tattoo. Siguro sa presyo, yan, kasi mas mahal nga yun. Pero based dun sa post niya is parang 10,000 daw yung siningil. So medyo malaki din. Not sure if magkano yung sa mga nagpapa-laser tattoo ngayon or nagle-laser ng tattoo. Kasi noon talagang sobrang pricey kasi ilan lang yung gumagawa, hindi lahat. Ngayon, parang medyo dumami na yung gumagawa. So, hindi ko alam kung nagmura ba or mas nagmahal ba because mas sumikat yung tattoo. Pero, hindi ko na masagot yung kung magkano. Pero, kung 10,000 nga yung binayad niya para doon, medyo malaki nga, no, mga kasabot. Siguro, hindi ko alam kung by session yung ginawa or kung ano mang sistema yung ginawa, anong proseso. Picture lang kasi yung pinost niya. At talagang medyo malala nga yung nangyari doon sa tattoo. Kung yung nakita ko yung healing nung tattoo, no, or nung pagbura ng tattoo, medyo nag-keloids nga siya. At medyo makapal. Tapos ako hindi ko sinasabing ganito yung ginawa, pero ganun yung resulta kapag ginagamitan ng yung tubig ng baterya. Yun, kapag ginagamitan ng ganun, ganun yung itsura nung mga tattoo. Pero hindi ko alam talaga kung anong solution yung ginamit doon. Pero ang masasabi ko lang talaga is, mga kasabwat, kung may budget naman or kung talagang importante, kung para sa kinabukasan nyo, tulad doon, para sa trabaho, maging ibang bansa, mag-invest na kayo, gumastos na kayo, no, para mas safe, no. Paano kung na-infection pa, mas lumala, kinailangan pang putulin yung kamay, 'di ba? Hindi biro 'yun. Kapag malalang infection talaga is nangyayari 'yun. Pinuputulan ng kamay, ng paa, 'di ba? Ganun yung nangyayari kapag sobrang tindi ng infection na nakuha mo. So, hindi kasi natin alam kung ano yung ginagamit nila doon. Sana doon sa nag-post, no, kung mapanood mo to, tinanong mo kung ano yung gamit niya na solution, kung ano bang, kung chemical ba to, kung approved ba to ng FDA or whatsoever. Nagtanong ka sana or nanghingi ka ng mga reference, photos na parang healing process nun or kung ano yung kinakalabasan niya. Kasi sabi nga niya, 'di ba? Sikat na content creator 'to. So hindi ko din alam kung sino 'to, no. Kung sobrang sikat 'to at marami siyang fans, subscribers, huwag niyo i-bash, mga kasabwat. Huwag niyo i-bash. Nagre-react lang talaga ako dito kasi sabi ko nga sa bio ko, 'di ba, na gusto ko lahat maging educated sa tattoo. So kahit sabihin natin hindi tattoo 'yon, pero may kinalaman siya sa tattoo at meron din naman akong basic knowledge about doon. Kaya ginagawa ko siya ng video kasi ayoko naman na dumami yung mga
for lack of a better term, nabibiktima ng mga ganun, no? Na hindi naman talaga siya tamang proseso. Okay, siguro, nung araw, tamang proseso siya kasi wala pa sigurong laser nung araw, wala pang magamit para sa pagbura ng tattoo. Pero ngayon, since meron na, doon na tayo sa tamang paraan, no? Mas safe, hindi masisira yung balat mo. Although may peklat pa rin naman, no, kapag nagpa-laser ka. I mean, may bakas pa rin. Hindi siya sobrang linis, pero it's safer, no, mga kasabot, kasi ginawa talaga siya para doon sa pagbura ng tattoo. Pero yung chemical na ginamit or solution na ginamit, hindi ko alam kung ginawa talaga siya para pambura ng tattoo. Sa tinagal-tagal ko nang nagtatattoo, mga kasabot, sobrang tagal ko na nagtatattoo, dekada na, naririnig ko siya pero walang nagsabi na parang ganun, sobrang na safe yun or whatsoever. Wala akong narinig sa balita. Actually, nagtanong pa ako dyan sa mga dermatologist, no, kung meron nga bang nagagamit talaga ng solution. Sabi nila meron naman, kaso sobrang harsh sa balat na parang nasusunog yung balat mo. So hindi siya advisable. Kaya nga laser yung ginagamit, kasi pag laser hindi naman yung balat mo yung tinatamaan ng laser eh. Yung ink mismo, yun yung dinudurog niya, yung tinutunaw niya. So ayun, sana maging lesson na lang to, no? Charge it as experience na lang ba, sabi nga nila, para dun sa nag-post nung photo na yon. At para din sa mga makakapanood na ito, wag nyo na lang din gayahin, no? Kung may budget naman, pa-laser nyo na lang, or wag nyo na patanggal. Sayang naman yung tattoo. Kasi ako, sa totoo lang, no, dati naisip ko rin yun, mag-invest para sa yung laser tattoo removal. Syempre for business purposes, pero it beats the purpose kasi, no? Kasi ako, hindi lang ako basta nagtatattoo. I consider myself as an artist. And kapag gagawin ko yung pagbubura ng tattoo, it beats the purpose of being an artist. Siguro medyo old school lang talaga ako, gaya nga ng lagi kong sinasabi. Kaya ayoko siyang gawin. Pero ayun, again, mga kasabwat, kung may budget, pa-laser nyo na. Ako, yun lang mapapayo ko. Kahit magtanong kayo sa dermatologist, magtanong kayo sa mga doktor, yun yung maipapayo din nila. So wag na tayo mag-eksperimento pa o sumubok ng kung ano-ano pa. Doon na lang tayo sa sigurado. Okay? Mas mahal siya, mas matagal, pero sabi ko nga, dahan-dahan, pero sigurado. Okay? Doon tayo sa mas safe. Okay? Stay safe, guys. Again, kung bago ka sa channel na to or kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na at click mo na rin yung bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video, dahil every Saturday, nag-upload tayo ng bagong video. That's 7 p.m. Yun. Peace out.